Okay, so this is special episode 1762, 1763, and 1764. Tanungin natin itong mga witch. No? Mga witch na yung gamit is pusa sa kadiliman. Tanungin natin siya. No? This is a tarot card. Kung ano ba yung mga bagay na ginamit, no, sinangkapan ng mga tao sa ghost month para masiraan kayo, para malasin kayo, para magkasakit kayo, etc., etc., etc. Diba? So, kukuha tayo ng tatlo dito. Tatlo lang. Una. Ay, nako. Pangalawa. At pangatlo. Yun! Dito. Okay. So, yung binigay na una is Ten of Swords. Ibig sabihin, matinding problema. At, Ten of Swords, Queen of Swords, no? Yung gusto lang niya malaman ang katotohanan. Ito yung bahagi ng buhay natin na gusto niya, kasi ano ito matalino ito. This is the mastery of truth, logic, at saka reasoning. No? Dito malalaman kung gaano ka talaga katalas, no? Makiramdam. Ito yung tipo ng tao na napakatalas ng pakiramdam para pakiramdaman kung nagsasabi ka ng totoo or nagsisinungaling ka lang. Tapos dito naman sa pangalawang baraha, this is the Queen of Wands, 'di ba? So kalimitan may ano talaga itong mga taong ito. Ito yung mga master talaga ng mga panahon. At ito namang Queen of Wands, ito yung mga tao na hindi lang nag-iisip, no? Kundi talagang inaaksyonan nila yung mga bagay na dapat. Ito yung punto na kung gusto mo yung tao at mahal mo yung tao, lapitan mo, sabihin mo, ipaalam mo sa kanya na mahal mo pa siya. Ito naman kasing unang baraha, ito yung tipo ng tao na kapag sinabi, kung mahal mo ko, edi tayo. Kung hindi mo ko mahal at may iba ka na, dun ka. At ganito yung taong ito. Logically, ang ano ng reasoning nito. And then, aside from that, no, dito naman tayo sa pangalawa. Ito naman kasing Queen of Wands, the master of creation. At ito yung tao na sasabihin mo na gagawin ko talaga lahat-lahat. Gagawin ko sa loob ng ilang araw. Ito kasi dito yung kasunod is Ten of Wands. Ito naman yung pagkakaroon ng completion sa mga aksyon na ginawa natin sa buhay. So, kung yung mangkukulam, mambabarang, ginawan ka ng mahika, patapos na siya sa ritual niya. At sigurado, it will take into action at tatalab na sa'yo. Yan yung sa side ng mahika, ng mambabarang, mangkukulam, gayuma, at tagasumpa. Ganun sila. Pero kung sa buhay naman ng ibang tao or sa good side naman ng barahang ito, yun sinasabi dito. No? Hanggat kapag nalaman mo ang katotohanan at inamin niya kung ano man yung mga maling desisyon at aksyon na nagawa niya noon, malamang sa puntong ito nagsisisi siya, nanghihinayang siya, napapagod na siya, at nasa punto na siya na tatapusin na niya ang pananahimik niya, tatapusin na niya ang matinding kalbaryo sa buhay niya, at yung pagtitiis niya, paghihintay niya, tatapusin na rin niya. So, nasa punto na talaga siya na napakalapit na, ilang araw na lang at gagawa na siya ng hakbang para magbago ang lahat sa buhay niya. Yan yung parte na side, na positive side. Pero yung sa negative side, huwag niyong kalimutan na yung mambabarang, ibig sabihin, mamayang hating gabi, tapos na siya. So, asahan nyo, yung iba magkakaroon ng multiple problems, yung iba sakit, kamalasan sa pere, etc., etc., etc. Kasi alam nyo, yung mga ganitong klase ng tao, dati hindi sila masama. Dati naman hindi naman sila gumagawa or nagmamanifest ng negative. Ito lang yung mga tao na pinaasa mo, pinangakuan mo, na walang ginawa kundi mahalin ka lang. Walang ginawa kundi iningatan ka. Walang ginawa kundi
nagstay sila sa tabi mo. Hindi lang dahil sa kung ano ang makukuha nila sa'yo, kundi dahil matutulungan ka rin nila sa mga problema nila sa buhay. Sa problema mo sa buhay, sa suliranin mo, sa mga kung ano-ano. Kasi yung may mga tao na hindi naman kailangan ng pera para makatulong. Hindi lahat. Pero may mga bagay na kapag yan, ginawa mo sa sarili mo, mangyayari doon ay may karamay ka. Pero itong taong ito na unang lumabas, wala itong ibang gusto kundi yung katotohanan. Tapos ito namang pangalawa, yung gusto lang niya, sabihin mo, aksyonan mo. Huwag kang magpaasa, no? Huwag mong bitinin, huwag mong sayangin ang natitirang panahon, oras at pagkakataon. Dahil lahat-lahat may katapusan. So lahat-lahat may hangganan. Nandoon na yung hangganan sa pagpapasensya, pagmamahal, paghihintay, pagtitiis, at pasensya para siguro sa mga pangarap na naudlot, sa mga pangakong hindi natupad, at sa mga sitwasyon na pinaniwala mo yung isa na meron talagang forever kahit wala. So, ito yun. So, sa lahat-lahat ng gustong manood, gustong magpa-full private reading, magpa-ritual, message lang po kayo. Kasi magkaiba po talaga yung punto na full private reading. Kasi sa full private reading, lahat ng vibrations po ninyo nasasagap po. Kasi kapag live, libre nga yung live na reading natin, pero mix kasi yung vibrations ninyo. At depende pa yon kapag nababagot kayo kakaintay, nag-iiba ang vibrations ninyo. So, minsan, nagtataka kayo, yung card nyo positive, negative, may mga ganon. So, wag kayong mabagot kapag ganun. So, ibig sabihin, kung hindi nyo kakayanin yung mga pagtitiis sa live, magpa-full private reading kayo. At kapag wagas na talaga ang kamalasan sa buhay ninyo, magpa-ritual kayo. Dahil, hindi matutumbasan ng pera at kandila ang sakit, pagtitiis, at kamalasan sa buhay. Kasi kalimitan yung iba, nanghihinayang sa kandila. Yung iba nanghihinayang sa lahat-lahat. Pero mas nakakapanghinayang kung yung pangarap mo na nakawin ng iba, kung yung blessings mo pipigilan ng iba, kung yung mahal mo gagayumahin ng iba. 'Di ba? So yun ba yung gusto mong mangyari? Pumili ka lang, napakasimple. Iparitual mo para ma-save ka, or ipapasa Diyos mo na tapakatandaan nyo, yung Diyos napakalawak ng pagpapatawad. Kaya kakarmahin man siya, pero matatagalan. Kasi kailangan din niya munang matauhan. Pero kung ikaw hindi mo kayang magtiis, hindi mo kayang maghintay, proteksyonan mo habang maaga pa ang sarili mo. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa punto na umuunlad pa lang. Kasi ito yung mga panahon at pagkakataon na puputulan ka ng kalaban mo ng pakpak para bumagsak ka at hindi ka na makaahon, hindi ka na makabangon. At ito yung panahon na inaasahan nila ang lahat na makita kang bumagsak at hindi na talaga magising. So kung ayaw nyo lahat-lahat yan mangyari, you admit the truth, take some action for everything to end and come to an end. Ito yun. So sinasabi dito, you have to undergo ritual para matanggap yung katotohanan, lumabas ang katotohanan, aksyonan mo, at nang matapos ang lahat ng suliranin sa buhay mo. So sana nagustuhan nyo po ito. Wait nyo po yung English episode ko, which is the male and female vibration, at saka yung dark and light side of life mamaya after this episode. Please do follow, like, and share po. And salamat sa mga nag-donate na mga goods, damit, etc. At sana marami pang mag-donate para po sa December natin na Piso Caravan Christmas Party.
Thank you.